Ayan. Share ko lang yung screen ko. Okay, yan. All right. So advertising. So I'm sure you're quite familiar naman na dito sa Amazon advertising. It's pretty much the same lang sa ano, pretty much the Mm. same lang all of the advertising ng na let's say parang Google Ads, FB Ads, but syempre iba't ibang ano to, iba't ibang goals. Kasi sa Facebook meron silang kailangan doon para may ang kailangan nila is ang goal nila is for impression, for leads, ayan, Mm. for sales. So Google Ads the same for traffic ng website, yan, yung mga ganun. Pero dito, syempre, this is since Amazon is product or e-commerce site, so most likely product-based ang ating advertising. Okay? Yan, Okay. sige. All right. So, moving forward, okay. So, again, the PPC is an auction system style where advertising bid on a keyword. So, ganito ang sistema niyan, sir, no? So, sa ano, ay, teka, kuha ko ng notepad. Wala akong notepad para mas ma-explain ko sa'yo. Yan. Okay. So, technically sa ano, sa Amazon kasi, let's say for example, since auction style nga siya, let's say meron tayong seller 1. Yes. Yan. So, ang kanyang, let's say nag-bid siya sa isang keyword ng $1, no? $1 yan. Tapos si seller 2 is meron siyang $1.5. And then si seller 3 is meron siyang $2. Ayan. Okay? So normally ganyan ang labanan yan, bid kasi dito sa Amazon, no? Mm. So ang mangyayari dito is binabayaran tayo, di ba? Binabayaran tayo ni Amazon depende sa pag-click kaya nga pay per click. Mm. Okay? So kada click tayo nagbabayad kay Amazon. Alright? So ngayon, so sa ganitong sistema, $1, $1.5 is mangyayari dito kung paano tayo sisingilin ni Amazon is kung ano yung let's say for example, kung ano yung second highest. Okay? Second highest na bid plus 0.1 cents. Okay? So 0.1 cents lang ang idadagdag natin. So let's say for example tayo sa seller 1. Okay? So na-click ang ating ano, na-click ang ating ads. Mm. Okay? Na-click ang ating ads. Pero tayo sa seller 1. Then ang babayaran natin kay Amazon, okay? Hindi $2, hindi 1.5 but yung plus 0.1 cents. Yung plus 0.1. So, plus 0.1. So, technically, ang babayaran lang natin kay Amazon is 1.51. Yan. Mm. So, Okay. every, every bidding, ganyan na yung nangyayari. So, kada yung second to the highest, yun ang ating babayaran kay Amazon. Okay? Cool tayo dun? Okay. Okay. Sige. So, yan. Yan. Importante, isa sa pinaka-importante kasi yung iba hindi alam na akala nila porket nag-bid ka ng $1 is yun na yung Yun na yun. Yeah. ibabayad. Ibabayad mo kay Amazon. Hindi. It really depends on the second highest. Okay? Second highest Okay bidder. din na nabanggit mo kasi if Mm. ever na mayroon akong client na naghahanap ng PPC manager, Mm. tapos Mm. magtatanong siya bakit yung, kunyari, iba, normally, yung mga ganyan, budget yan kasi Mm. Mm. beginner, ano sila beginner na businessman. So, syempre, isipin nila, ba't naubos agad yung 400? Paano nangyari? Mm. So, Mm. ganyan mo i-explain pala yun. Yes, yes. Ganun, ganun. Okay? Ay, And siguro yung 400 na daily budget, medyo malaki na yun. Most malaki na yun. most Mm. of the time nasa ano lang. So siguro mga $50 lang. Kasi hindi wala naman yung example ko wala masyado wala masyadong nagbibid na ganun. Depende kung sa brand. Okay? Pag Depende. sa brand kasi, pag sa brand yung talagang yun matitindi ang mga budget nun. Nasa 10,000 ang budget nun per day. Kaya, Okay? Yan. All right. So yeah, moving forward. Okay. So diretso tayo dito sa basic PPC terminology. So ito happy naman lang natin kasi mga basic description lang naman to and in case na meron kang matanong about this kind of terminology, I'll explain to you pa in details. Okay? Yan. So, first of all is ito, advertising cost of sales. So, dito tawag dito sa Amazon, it's the ACOS. Okay? Advertising. Makikita mo sa reporting to, yan, shortcut nila yan, or may acronym sila, which is yung ACOS. This is yes.
one of the important metrics pagdating sa PPC, sa Amazon PPC, yung advertising cost of sale. Kasi mas mababa ang advertising cost of sale. Ibig sabihin, mas maganda yung performance ng iyong ng iyong ads. Alright? So, typically kapag mga new seller, okay? Mga new seller, okay na sila sa 30%. Pero kapag medyo malaki ang budget at saka medyo malaking brand, they Nag-upscale na. yeah, they push, kumbaga, they push through mapunta sa 20% yung yung advertising cost of sale. Kapag na 20% mo yan, o kaya mas mababa pa most of the time. May bonus yan. So May parang bonus. sinasabi nyo, yung 20%, yun na yung parang pinaka-optimum na metrics. Parang yun na yung talagang pinaka-best metrics pagdating sa Yes. ACOS Yes, standard. yes, yes, Pero yes. 30%, ano na siya, Benchmark, acceptable na siya. yes, Acceptable. acceptable benchmark yung 30%. Yan, Okay. kumbaga, may kita pa rin ng ating diyan. May kita pa rin ng ating kliyente. Okay. Okay? Pero kapag ka 20% pababa, ay, mas malaki yung kita ng ating client niyan. Okay? Yan, okay. So, next is, syempre, we have the advertising spend. Okay? So, total amount of money na kayang i-budget pagdating sa ads. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. So, let's say, for example, itong campaign na to, kaya ko itong budgetan ng $1,000. So, hanggang Mm. $1,000 lang ako dito sa campaign na to na iraran natin. Okay? Yan. Mm. Alright. And then, next is the, Advertising hindi, spend. auction, iba na to. Sorry, nasama. Nabanggit ko na yan kanina. Okay, so budget. Okay. Budget naman is, yan, the maximum amount of money that can be spent on a campaign in a given 24-hour period. Okay? So, kung meron kang 1,000 na budget allocated per month sa iyong sa iyong campaign, okay? Yes. So, every day pwede mo yung i-budget. Depende sa'yo. Okay? So, yan. Kagaya nito, it's set as $20. Okay? So, kapag within 24-hour period na meet na or na-reach na yung $20, okay, what will happen is hindi na mag-appear ang ads mo. Kumbaga, parang ma-automatic siya na pause. So, Nice. hindi na makikita ang iyong listing. Okay? But itong mga ganitong klaseng budget, hindi naman siya na ma-maximum. Hindi naman siya yung within 24 hours, hindi naman siya hindi naman siya na uubos unless Yung syempre, building, ibang usapan yung pag keywords. yung malaking brand. Syempre, Okay. pag malaking brand ka, alam na, syempre, maraming bumibili sa'yo. Kumbaga, within a day, nakaka 3,000 Sales sales ka. ka. Di ba? So, So ayun. maraming clicks. Yes, maraming clicks. Ibig sabihin, marami talagang naghahanap. Okay? So, May question ako, sir. mm, 'Di ba mm, parang katulad niyan, nabanggit mo may budget. So parang technically 'di ba magka-campaign ka. So mm, magta-target ka ng mga keywords. mm, 'Di ba may mga keywords, if I remember, may mga mahal na keywords. Yung parang kaya nga siya nag-aano tayo 'di ba, SEO mm, para mm, yung for ano tawag doon? Organic reach. mm, mm. Pero may mga 'di ba pag nag-ads ka, binabayaran mo yung may mga alam ko hindi ko lang ma-recall pero alam ko may mga cost yung per keywords eh. Yes, yes, yes. Naalala ko yan eh sa Yes, meron yan. Jungle Meron yan. Scout ata yun. Parang Meron ganun. yan. Meron yan. Kasi meron mga suggested keywords doon. Okay, or may Mm, mga keywords doon na pwede tayong ilagay. Okay, pwede nating mm, ilagay doon. And then, makikita mo din doon yung suggested bid ni Amazon for each ayun. keyword. Yan. Yan. So, let's say, for example, yung pinaka-exact keywords or exact match na keywords na ibibid mo is, let's say, isasuggest ni Amazon yan na parang 1.5, Mm, 2.5. So, dapat ganito daw ang bid mo. Pero, it depends pa rin sa sa approach mo. Okay? So, hindi mm, naman pwedeng porket sinuggest ni Amazon na 1.5, may what if, 'di ba? You fully optimize na ang iyong you fully optimize na ang listing niyo, and alam mo na organically naka-touch na or naka-index na mm, ang keyword dun sa product. So, siguro kung medyo madami tayong budget, that's fine. But for the sake of testing, so medyo ibaba mo lang muna para tama. tsaka ka na lang mag-optimize after like a couple of weeks or a month. Yan. Okay? Yan. Okay. So next is what we have here is the bid. Yan. So bid. Yung kanina yung pinag-usapan natin is the bid. So
how much are you going to pay or willing to pay for each of the click for the specific keyword. Okay, pero hindi ibig sabihin porket ganun yung binid mo, yun na ang babayaran mo kay Amazon. It will still goes along on the next highest bidder. Okay, yung kasunod pa rin niya. Okay, hindi dun sa pinakamataas or hindi sa bid natin, dun sa kasunod niya. Okay? Yan. All right. So bid, then next is click. Yan. So whatever it is, simple as that, yung click. Pagka-click tayo. Okay? Yan. Click tayo or pag kinilik yung ating ads. Alright. Then next is yung ating conversion. Okay, so yung conversion, um, yung conversion dito sa PPC, ito lang medyo ano sa kanya, medyo tricky sa kanya kasi yung add to cart, pasok siya sa conversion. Yun yung Ah, medyo tricky lang sa kanya. Yung add to cart, pasok sa conversion. Kumbaga kahit na hindi pa na fully convert into sales. Kumbaga hindi pa talaga binibili. Kahit add to cart lang, ano siya, pwede. kasama siya dun sa metrics kahit na add to cart pa lang. Okay? Yan. So, next is the conversion rate. Percentage lang yan. Makikita naman natin yan sa Seller Central. And yan, cost per click. Yan, yung sinabi ko sa iyo kanina. So, bilisan lang natin kasi madadali lang naman itong terminology na to. Then, we have here the click-through rate. So, click-through rate. Okay. Impression over click. Okay. Then, dali natin sa report to impression. So, impression, kahit pag nag-window shopping ka sa Amazon, that's um, also connected to impression. So, kahit hindi mo siya kiniklik or tinitignan mo lang yung mga ads or yung mga listing, as long as naka-add siya, papasok yan as impression. Okay? Yan. So, more impression, hindi ibig sabihin madaming sale. Okay? So, Mm. di, di More ba visibility lang. Visibility. visibility lang yan. Visibility lang. Hindi porket mataas yung impression. Marami ka dito ka sa mga sa advert ay dito sa PPC madami ka makikitang ganitong case. So, ang Okay. daming impression pero walang bumibili. Yan. So, another thing yan is yun, kung paano mo i-adjust yung bid and yung strategy mo. Kung ihiwalay mo ba yung keywords or mag-single campaign ka ba? Kasi daming tumitingin eh. Diba? Mm. Daming tumitingin kaya lang walang bumibili. It's either may problema, pwede mong i-check kung may problema sa listing, kung ano bang kulang kasi minsan yung ibang customer naghahanap ng let's say yung mga how to, yung mga details sa Mm. description kung Mm. paano gamitin ng yung let's say kung pwede mong i-convert yung mga how to sa A plus content, yan, that would be better. All right? Yan. Okay. Okay. Then next is yan sa placement. Okay, sa placement naman is ito, kailangan ko ng Amazon dito. Yan. Hindi pwedeng wala. Kasi hindi natin ma-demo ang ating placement. Ayan. Okay? Yan. So placement. Yan. So placement is yan, yung nandito. So top of the page, yan. So, top of the page, middle of the page. Yan. So ayan yung Mm. placement na tinatawag. Okay? Yung placement aside from the bid, meron pa tong additional na charge. Okay? So I'll show you siguro kahit baka hindi natin maabot ngayon pero bukas Sige. i-ano ko sa iyo. Papakita ko sa iyo kung magkano yung may dadagdag. It's up until 900%. So parang matitriple ang iyong bayad. Okay? Para mapunta ka dito sa placement ng page na to. Alright? Yan. Tapos, hindi lang dito sa meron din tayong specific na placement pagdating sa product itself. So let's say for example ito. Yan. Okay. Click natin to. Okay. Kailangan maliit lang naman bid nito. Yan. Alright. So yan. So ito pala ha. Ito pala hindi ko sa nasabi nung last time. This is one of the major hack pagdating sa main image. Mm. Okay? Instead of doing this, ito lang yung mismong product lang. Most of the new seller ngayon, naglalagay na sila ng packaging. Nilalagay nila yung Packaging. package nila. Tapos, pasok yung main keyword. Kita Okay. mo?
chicken shredder, di ba? Yan yung main keyword plus yung kanilang brand. So pag tinignan yan sa main image, itong kakalabasan. Yan. Pampataas ng click-through rate to eh. Oo Yan. nga, no. Tama, no. Di ba? Kasi ano siya, Nandiyan. visual representation na siya ng actual product. Nandiyan na. Tapos nandiyan pa yung brand mo. Yan. So, isa yan sa mga main hack ngayon. Okay? Napaka ano So, yun, yung logo napaka tawag dito, napaka hindi pa professional based brand name eh. ano, Parang ano, Canva lang yung ano edit eh, ano. convivial. Canva lang yan, sigurado. Oh. Kasi yung Okay. living ano Mm, napaka general yung common na font na yun. common ng font. Oh. Yan. Okay. Tapos yung yan, as you can see, meron kang makikita dito na other sponsor. This is another term for placement. So meron Mm. tayong placement dun sa catalog and then meron din tayong placement mismo dun sa ASIN itself. So sa loob mismo, dito ka makikita. That's another part of placement which we will discuss through later on or by tomorrow. All right? Yan. Okay. So next is what we have here, the ROAS or return on advertising spend. So most of the time, syempre ito rin gustong gusto rin to ni client. So dapat is hindi siya tataas ng tres. Yan. Kung sa pagdating sa ROAS. So okay, yan. So next is, meron pa ba ako dito? Search term. Okay, so search term, specifically, ito yung pinagkaiba ng search term sa keywords. Okay, ang search term is, ito yung exact phrase or exact keywords na tinatype ni Amazon doon sa catalog. Doon natin siya makikita. Ito, doon to makukuha ng search term report. Which is very important pagdating sa pagbabasa or pag-optimize ng ating Amazon PPC campaign. Kasi doon mo makikita kung ano talaga yung customer behavior. Kasi yung keywords na yun, yung keywords na hinahanap natin pagdating sa what do you call, sa listing, hindi pa yun yung exact eh. That's just a ano lang natin siya, reference or guide. So relevancy lang yun nung nung keywords doon sa ating product. We're not quite sure kung yun talaga yung hinahanap ni customer. Mm. Pagdating sa PPC, etong search term, ito mismo yung tinatype ng customer doon sa Customer. Amazon search page. Yan. Diyan natin makikita yung search term na yan. So, diyan maglalaro yung ating optimization for harvesting and negation. Yan. Okay? All right. So, moving forward, tacos, ano lang naman to, total advertising cost of sale, yung tacos. So, parang tinotal lang siya. And meron pa ba tayo dito? Okay, yan. Alright. So ito, nabanggit ko na rin to kanina, it's like an auction style kasi ang kasunod dito is yung types na ng campaign. Gusto ko doon na tayo sa types. Yan, okay. Dito na tayo sa types of advertising campaigns. Okay, so meron tayong tatlo na advertising campaign. If you're not yet familiar, meron tayong sponsored uh, product campaign or sponsored product ads, sponsored brands, and sponsored display. Okay, ano yung pinagkaiba niya? So, umpisa muna tayo dito sa sponsored product. Sponsored product is the generic one. Para ka lang nakatingin sa isang listing, but you will see a label doon sa bawat listing which is ito, sponsored. Okay? So yan, specifically siya sa product kaya siya sponsored product ads. Okay? So yan yung kanyang um, pinaka main description. So this is a good example of sponsored product ads. Kumbaga, yung listing mo is specifically lang dun sa listing mo, yun yung pinopromote mo or ina-advertise mo. Okay? So yan ang sponsored product. Ito ang pinakagamitin sa lahat, sponsored product ads. Okay? So madami kahit tawag dito, kahit hindi branded, kahit nag-wholesale, gumagamit itong sponsored product ads. Kasi nga, ang pinagkaiba lang niya is limited siya dun sa what do you call this? Limited siya dun sa product. Okay? Yan. Taas nito 24.97. Nag-launch ako nito eh. Ganun, kaya ito kinuha. Nag-launch ako ng ganito na product. May client ako, nag-launch ako ng ganito. Parang $3 lang na yata namin nakuha to sa sa Alibaba. Kasama na packaging. Oo, kasama na. Kasama na. Nice. Oo, nakuha namin sa China. Yan. Okay, sige. All right. So next is meron tayo dito ng sponsored brand ads. Okay?
So if hindi mo pa narinig yung sponsored brand ads is exclusive lang siya sa branded. Mm. Okay? Branded. So yung mga naka-brand registry. Yan. Kasi yung iba kahit hindi brand registered, pwedeng mag-sponsored product ads. Pero dito sa sponsored brand, sila lang merong access nito. Okay, Mm. and what are those sponsored brand ads? Yan. Typically, they are the headline search ads. Ito yung mga nasa taas. Ay, And, ay, ay, ay. yan. Yan. Yung mga nasa taas and minsan yung mga nasa gitna. Nasa gitna na may, ito, video. Kung dapat nag-video to eh. Yan. Yan. Ito. Yan yung mga sample ng sponsored brand ads. Okay? Kasi Yan sa yung medyo. iba nilalagay nila dun sa ano sa product title yung brand name na no. Kasi ano Mm, na mm, sila nagiging well-known brand na nagiging well-known na rin eh. mm, So minsan sini-search na rin yung brand lang hindi yung mismong product. mm. Parang yung mga ano nila yung mga followers parang yung mga tag to suki nila kumbaga Mismo. Mismo. Kaya maganda talaga pagka branded. branded na no. Yes. Ayan, para, kumbaga, yun na lang yung ano mo. Yun na lang yung hahanapin. And, another thing kasi pagka branded is yun, protection na rin Oo. nating mga seller para hindi ma-hijack yung ating mga Ay, listing. tsaka. Yan. So, yun yung isa sa mga advantages niya. And, syempre, marami tayong mga features na pwede. Pwede tayo sa VIN, yung pang sa reviews, pwede tayo sa Prime, yan, yung mga yan. Yun yung mga ano, mga advantage yan eh. Okay? Tapos, next is what we have the sponsored display. Okay, yung sponsored product ads and sponsored brand ads, most of both of them almost the same lang sila ng ano, ng goal, ng criteria. Okay, ng metrics. Kumbaga ng metrics, almost the same lang sila. So, ACOS, mga ganun. ACOS, um, ROAS, ayan. So, halos pare-parehas lang sila. Okay? However, kapag ka sponsored display, okay, sponsored display is kind of different. Okay, para siyang Facebook or Google Ads ang datingan. Ayan. So, let's say for example, ano tayo? Wala dito ah. Hanap ako na may display ads dito. Pinindot ko ba kanina? Wala. Ngayon lang ako sa nag-post pero tingnan natin. Di ba yun yung sa baba? Yung parang mga ano Sa, suggested products. Di ba yun yun? teka. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Okay. Hindi eh. Dapat yun meron siya dito talagang nakalagay eh. Sa baba ng buy box. Ang buy box nga. Parang Ah, na may, meron niyang ano, parang iba kasi yung suggested eh. Iba yung suggested. Pero mm, yun kasi, ads talaga siya. Ang goal kasi nun is yung mga repeat customers. ah, Ayan. Yan. So, repeat customers. Bihira akong makahandle ng ng ganitong klaseng ads kasi magastos to eh. mm, Alam mo yung ano, yung tipong kunwari, nakinlik ka ngayon, kagaya nito, kinlik ko siya ngayon. mm, Okay? Kapag naghanap ako ng ibang product, lalabas siya dito. Yan, lalabas dito itong product na to. Yan. mm. So parang ano niya, parang nire-remind ka niya na, hey, di ba kinlik mo ako Kanina. dati? Oo, parang kinlik mo Ah, ako kanina, kinlik mo ako dati. So, baka naman gusto mo na akong bilhin. Aside for, yan, ah, kung, yan. So, lalabas dito yan. Yan, di lang mm. ako makakita eh. Pero ganun yung purpose niya. Ano siya? Alam ko yung sinasabi mo. Mm, Nakita ko yun. ah, B, 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 ano siya? Parang View. ano, recently viewed. Oo. Parang Parang nasa ganun. recently viewed mo. Pero siya, nandun sa main page. Hindi siya yung babalik ka dun sa homepage. Parang Yes. siya nandun sa, ano. Yes. And also it affects your Google Chrome browser as well. Kunwari naghanap, 'di ba? Kunwari hindi ka naghanap dito, naghanap ka sa sa Google. Google, Ayan. Kunwari naghanap ka dito sa Google. Ayan. Let's say naghanap ka dito. Ayan. Yan, lalabas dito 'yon. Lalabas Ah, yan sa list diyan.
Kasi ano, Lalaba. yung mga Ah, cachet, mga gano'n, no? lalabas siya diyan. Yan. Parang Mm. ganito. Ito, lalabas ng ganito. Yung mga ganyan. So, para siya talagang reminder na nakilik mo ako. Yan. So, dapat Galing, no? bilhin mo na ako. Yan. Ganun. Mm. Ganun yung ano niya. Ganun yung statement niya. Okay? Yan. So, that's the difference between the three. Ito complex to. Sponsored display. Mm. Sobrang ano nito. Sobrang hirap nitong i-handle. Kasi nga, iba yung ano nila, iba yung KPI. So meron silang per views, per thousand views, per million views na kailangang ma-reach pa bago pa mailabas dun sa mismong browser or mismong dun sa baba ng buy box. Okay, Mm. but slightly different lang naman. Ang kagandahan lang ay ang ano lang is medyo magastos to. Itong sponsor display. So Okay. kailangan ito talaga is for hindi to pwede sa mga budgetarian na ano Ayun na nga eh. Naisip ko ah pang mga premium products eh. Parang mga like mga tawag to, mga electronics, mga ano. mm, Para kasi laki ng presyo. So, syempre, malaki rin yung marketing budget for that kind of product. So, malamang yun. Yun ang mga gumagamit nun. mismo. Okay. Yan. Okay. So, three types of campaign. Tapos na tayo dyan. Na-explain ko na yan. Huwag nating pahabain pa. Babe. Yan. Yan. Okay. So, ngayon, punta tayo dito sa... Yan. Okay naman. Hindi naman masyadong mabilis, no? Sakto Hindi naman. naman. Sakto naman ng Yeah. phasing natin. Okay. Yeah. Yan. So, yan. Punta tayo ngayon dito sa may sponsored product campaign. So, technically, gagawa na tayo ng campaign. So, we have types of campaign, we have auto campaign and we do have manual campaign. Pagdating sa auto campaign, meaning nito is auto targeting. Okay? Yan. So, dito, okay, pag sinabing auto campaign, so technically, ang mangyayari dito is si Amazon ang bahalang mag-drive ng campaign mo. Okay? Yan. So, let's say, punta tayo dito sa ano. Talang ako dito sa, yan, talang ako dito sa, ay, mali. Talang ako dito sa campaign manager namin. Yan. Para mapakita ko sa iyo. Okay. Yan. Okay. So let's say for example, gagawa tayo ng auto campaign, no? Sige. So, punta tayo sa advertising and then campaign manager. Wala kasi ako access dito, tinanggalan ako eh. Nung Hindi ka una, binigyan? hindi, nung una, pinapatingin sa akin, pinagtitraining ako. Tapos nung hindi niya nagustuhan yung ano ko, yung mga output ko, tinanggalan ako. Eh, iniisip ko, sige, aaralin ko na lang to pagka may time. Hanggang sa nawalan na, hindi ko na makita. I see, I see. Okay, okay. Sige. Okay. But anyways, ayan. So, paggawa ng or pag-create ng campaign for automatic. Okay. So, ganito lang siya. So, create lang tayo ng campaign dito. Okay. Most of the time, ito naman. Nakikita mo naman siya. Create campaign and then, okay. So ito yung pinaka-campaign builder natin. Ito is kapag ka mga siguro mga 20 SKU lang, 20, 40 SKU, kaya pwede mong gawin dito sa campaign builder. Pero kapag ka mga 5,000 ano na yan, campaign na yan, so technically gagamit na tayo ng bulk sheet. Mga bulk sheet na yung gagamitin natin. Okay? So, yung bulk sheet, dali lang naman yan. So technical, tuturo ko rin kung paano siya gamitin. Okay? Yan. Alright. So sponsored product, then we will do dito mo may nadagdag pa. Sponsored TV. Dito, wala talaga kaming kinita dito. Kasi Sponsored ano yan TV. eh, meron silang ano eh, Amazon, Mm. yung TV, Prime TV, di ba? Meron Ah, siya. oo, Ah, wala talaga kaming kinita dito. It's na sponsored TV na yan. mm. Okay. Pero anyway, sige, punta tayo dito. So, click lang natin to sa continue. Tapos, papunta na tayo sa campaign builder. Ayan. Meron na tayo dito. Okay. Yan. Alright. So, isa-isahin lang natin, no? Isa-isahin lang natin Sige. yung what do you call this, yung structure ng campaign builder para pagkadating sa bulk sheet is alam mo na din. So add group is ito yung pinaka magiging ads mo. Pag sinabing add group, okay? Ito yung pinaka magiging ads mo. Iba yung add group, iba yung campaign. Okay? Yung campaign is yung parang yung sa campaign level, ito yung pinaka parang holistic part mo. Ito yung pinaka parang presidente. Tapos pagdating sa campaign, under campaign level, meron kang ad group level. Ito yung iba't ibang product na pwede mong i-advertise doon sa campaign mo.
Gets natin yan? Yes. So pag campaign, may ads. Okay? So pag sa ilalim ng campaign, may ads. Okay? Yan yung mga ad group. Yan yung mga product na pwede mong i-advertise. Kumbaga, sa isang campaign, pwede kang gumawa ng 10 ad group. Example. Yan, para makita mo ang ano. Kita mo yung sinasabi ko. Ay, wait lang ha, may kumatok. Wait lang, sir. Sige, sige, Bigyan mo sige. lang ako 2 minutes. Ayan, okay. Sige. So ito, punta tayo ulit sa campaign para pakita ko sa iyo yung pinagkaiba nila. Okay? So every campaign, pwede kang maglagay ng multiple ads. Ayan. So, kagaya nitong ginagawa ko. Okay? So kagaya nito, ito yung campaign name ko. So ito yung campaign na nirarun ko. Pero, dito sa loob nito, meron siyang multiple product or multiple ads. Ayan. Yan. So parang ganyan. Yan. So pwede kang gumawa ng exact match. Yan. Ano lang kasi ito eh. Iba lang yung nomenclature namin dito. Pero in a campaign level, pwede kang gumawa ng kahit ilang ads dyan. Okay? So yun yung pinagkaiba nila. Alright. So ngayon, punta tayo dito. Okay? So, campaign builder. So yung ad group dito, ad group name, most likely ang ad group name depende kung anong ang criteria nito, depende sa kung paano mo aayusin. Kung gusto mo na para maganda siyang tignan, pwedeng um pwedeng SP, which means sponsored product. Then yung name ng product, let's say let's say mm, chicken shredder. Yan. Kung gusto mo lang ganyan. Yan. Then itong delimiter, bahala ka na kung anong gusto mo diyan. Pwedeng Kaya, pwedeng line, pwedeng ah, ganyan, pwedeng slash, yan. depende rin Tapos kung paano ka, mm, ano, mm, mag, mag-aayos naming, kasi naming convention mo. tapos asin, and then yung iba nilalagyan ng date or kung kunwari marami Ah, kayong nakahawak, lalagay ng initial dito. Kunwari ako, MP. ah, Yan, para alam ko sinong malaman gumawa. sino gumawa. Oh. Yung date or or kung ano yung target. Kunwari, exact, kung product targeting ba, kung broad, yan, ganyan. So, Yan, depende yung sa sasabihin ko, parang mm, minaalala ko, may dalawang klase, tatlo pala yon, bro, mm, exact, tsaka product, ano yun? ah, Product. exact, broad, and phrase. Yan, Yan. tatlo sila. Yan, okay? So, yan. Wag muna tayo maglagay dito. But, pwede naman tayo maglagay. Tingnan lang natin. Ay, out of stock. Wag yan. Baka maklik ko eh. Yan, para may lumabas mamaya. Okay. So let's say for example, ito yung product na i-ads natin, no? Naka-out of stock. Ano tayo dito ng temporary. Puro naka-out of stock to. Okay, kunwari yan lang naman. Okay, so yan. Kunwari, ito yung product na i-ano natin, na i-advertise. Okay?
So ito, dito muna tayo sa automatic targeting. Okay? Automatic targeting is na as you can see, Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad. Okay? So technically si Amazon na yung bahala dito. Si Amazon ang bahala mag-drive ng iyong ad. Kasi nga binigyan natin yung kapangyarihan kay Amazon. Okay? So itong just to let you know, itong ganitong klaseng ad, ito is niraran to kapag mga bago. Mga bago ang listing. Let's say for example sa phase 1 yung mga kaka-list lang, yung wala pang mga 30 days. Or mas maganda tapusin natin yung honeymoon siguro after 30 days tsaka tayo mag-run ng automatic targeting. That would be better para mas marami tayong makuha ang data. And itong automatic targeting nga pala, it will run at least 1 month ha. Baka kasi pag meron kang client in the future na magpapa-run sa'yo ng campaign and then sabi niya, sige, sige, Sir 3D, create tayo ng campaign tapos automatic targeting lang muna tayo within 1 week. Yan, 1 week, okay? So within the span of 1 week, most of the time wala kayong makukuha ang data niyan. Lalo na at bago ang listing. Kaya ginagawa lang yung mga ganong klaseng 1 week na targeting kapag matagal na yung ads. Okay? Kumbaga, may gusto kayong Rerun na lang, rerun na retargeting. lang and may gusto kayong i-prioritize na campaign. Let's say for example, within that, sabihin natin na 10 months na nag-run yung campaign nyo, gusto nyo mag-retarget. Okay? Yun, Gusto nyo i-harvest yung itong keywords na to. Dito kayo bumibenta. So gumawa kayo ng single keyword na campaign. Okay? Or single keyword na ads and campaign. So doon, ayun pwede. Pero yung mga bago, hindi pwede. Na? Ayan. Okay. Then, okay. So, and then, baba tayo dito. Ay. Ayan. So, meron tayong pwedeng pagpilian dito pagdating sa automatic campaign. Even though automatic siya, pwede kang mag um, mag-specify kung ano yung target na na keywords na gusto mo. All right? So, meron tayo ditong close match. Okay? So, the word itself, close. So, closely related to the product. All right? So, ayan. So, as per example, if your product is Doppler 400 count cotton sheet, will show an ad when shoppers search terms like cotton sheets, 400 count sheets. Okay? So, yan yung pagdating sa close match. Okay? And then sa loose match naman, yan, loosely related, okay? Loosely related dun sa ating product. And then, substitute, okay? Yung shopper use detail page similar to yours. Kaya siya substitute. And then complements whatever the product that complements. Best example nito, let's say for example is yung mga dustpan or yung mga walis tambo, whatever the product that will complement for them. So kagaya ng let's say for example, walis tambo or mga brooms. Yan, syempre papasok yung complementary products din ng mga dustpan. Yan, di ba? Yan yung mga for example, yung kagaya ng mga nail cutters. Yan, papasok din yung mga product ng nail, mga cuticle remover, something related or magko-complement sa ating product. Okay? So ito, pwede mo i-adjust yung bid nila kung hindi mo gusto na medyo mas gusto mong taasan dito or gusto mong babaan, yan, pwede mo silang i-adjust. Okay? Yes. Yan. Okay. Then, going back, pag sa automatic, wag muna tayong gagalaw dito sa negative targeting. Okay? Wala muna tayong gagalawin dito kapag automatic kasi wala pa naman tayong data. Okay? Most of the time, ginagamit natin tong negative targeting na to pagdating sa negation is pag meron na tayong nabasang data coming from the advertising report. So, kaya kailangan nating tapusin yung 1 month na testing for the automatic. Okay? Yan. Alright. So, ngayon, meron tayong tatlong
campaign bidding strategy, we have here takihan ko lang para makita mo. Yan. So we have here the dynamic bids up and down. Okay. So we'll raise your bids by a maximum of 100% in real time when your ad may be more likely to convert to sale, and lower bids when less likely to convert to a sale. Okay. So in the previous years, most of the Amazon sellers, yung mga bago, ito ang ginagamit. Dynamic bids up and down. Yan. Baga hinahayaan nilang, lalo na may malaking budget, hinahayaan nilang si Amazon na yung mag-drive whatever, kung mag-convert ba sa sale or hindi. Ito yung ginagamit. Dynamic bids up and down. Okay? Okay? Pero, since nag-evolve ang advertising, yan, nag-update din every now and then, ngayon, ang ginagamit na lang is ito na, yung common na ginagamit, yung dynamic bids down only. Okay? Napansin kasi ng mga advertisers previously na ang lakas kumain ni Amazon ng ng Oh. ads eh. Ang lakas kumain eh. So, anong nangyayari? Ang dami kasing kompetensya eh. So talagang pag Oo, magta-targeting, talagang mag-automatic lang yun. oo, oo. So, grabe. Kaya grabe ang what do you call this? Grabe ang bigay ni Amazon. Yan. Especially kapag mga bagong listing. Ang lakas maningil. Yan, alam mo yung $10 mo ubos agad. Or $20 mo ubos agad. 50 ubos agad. Ayan. So ayan ang kaya ngayon ang para kung gusto mong conservative and conventional tactics or strategy. Kasi itong dynamic bids up and down para tong medyo shotgun to eh. Kumbaga isang bagsak to eh. Pero pagdating din naman sa CPC or sa cost per click, masya-shotgun ka din. Kaya, Although yung sales mo mataas, pero may mga times din talaga na masya-shotgun ka din sa CPC or dun sa cost per click natin. Okay? So kaya pagka nag-automatic kayo, I suggest dito muna tayo sa dynamic bids down only. Okay? Itong fixed bid, ginagamit to for manual. So hindi to ginagamit sa automatic. Okay? And this is for the manual adjustment. So ano tayo? Okay? Dito tayo sa dynamic bids down only. Okay? Goods tayo dito, sir? okay, sir. Dynamic bids. Okay. Yan. Okay. So, ito na tayo doon sa placement. Okay? Di ba? Sa placement, yung sinabi ko kanina doon sa Amazon, saan ba yung Amazon ko? Ito pala. Ayan. Okay. Doon sa pinaka-placement niya is yun nandito sa taas. Di ba? Ito yung sa top of the search page. Ayan. Ayan. Okay. So, dito siya babayaran. Ayan. Okay? So, kung gusto mo, nandun ka sa pinaka-top page. Alright? So, pwede mo siyang ilagay dito. Let's say, 500%. Ayan. Ayan. So, kung makikita mo, ito yung, yan, additional na babayaran natin. Para mapunta tayo dun sa pinaka-top page. Kung ito ang bid natin. Pero kung mas mataas dyan, mas mataas pa. Parang multiplier lang yung 500. Yes. Yes po. Yes. Tama yan. Multiplier yun sa initial bid natin. Okay? So, kung gusto mo ng top page, pinaka-top page dito is 900%. So, parang, ayan, parang ilan to? Parang 100% yung ilan, no? 100% yung tinaas. Tama? 100% ba? Tama, no? 7.50. Parang 100% ng bid mo is itataas niya. Kaya, karaniwan sa advertising na to, pagka-start pa lang, naka-zero lang talaga siya. So, bahala na yung sa bidding ng keyword. Bahala na si Ah, Amazon. bahala na Pero si ano pa Amazon. rin, SOP lang yun. Pero as time goes by, syempre, kunyari, ano ka na, expert EPC Oo. manager ka na, may kanya-kanyang ano naman din, strategy Oo. naman. May, So, At saka ano pwede to, mo rin galawin. budget wise to. Budget wise to. Kumbaga, ah, pina-adjust sa'yo ni client na gusto ko dito tayo mapunta sa pwesto na to kasi marami Mm. naman tayong benta eh. Tama. So, ano Pero, natin to? pero kasi di ba katulad yan, minsan, may mga clients na wala talagang idea sa ginagawa nila. Mm, mm. So, ito,
na buti na pag-usapan natin. Mm. Pwede mo i-suggest. Ganito, Oh, based on my oh, experience, ito oh, ang mangyayari. oh, Kailangan oh. mong maglabas ng ganitong budget, something gano'n, no? Yes, yes. Oh, normal yan, normal yan. Ito Mm. kasi hindi lang ito ginagalaw kapag bago yung listing, bago yung campaign. Pero kapag kumita na yung campaign, talagang ginagalaw na to. Itong sa bidding strategy na to. Ito sa placement pala, sorry. Bidding placement. Ginagalaw na talaga yan. Para kasi gusto nila na angat sila dun Oh. sa Pero catalog. naisip ko kasi parang yung iba kasi, parang for a client na bago, parang safe na galawin mo yan para may output ka na ito. Mm, Kasi si client, normally mga bagong client, ano yan, impatient yan eh. Dahil mm, mm, nauubos yung budget, tas walang output. mm, Eh di, galawin mo yan, meron kang output, gumastos ka nga lang. Pero mm. yun naman yung Mismo, importante sa mismo. kanila eh, di ba? Parang, sige na, stop page, ano na yung mga gagawin. Mismo, mismo. Parang hack pala yan sa mga ano. Mm, mm. Parang hack pala yan. Galing. Oo, yan. Okay. So, rest of the search page, ayan, yung sa baba naman siya. And then yung sa product page is yung mismo dun sa ASIN level. Yung mismo nasa product detail page. Yun nandun ka sa baba. Ayan. Yan yung product page naman natin. Okay, so same din siya. Pwede na din natin siyang i-adjust ang placement. Okay? Ngayon, campaign name. O sige, so tapos na tayo dito. So campaign name is most of the time it depends sa nomenclature nyo. Yan. Pero kung ano yung gusto mong campaign siguro kung ano yung purpose ng campaign na to. Kunwari for discovery lang o kung ito yung campaign mo na nagpo-perform or ito yung campaign mo na medyo nag less cost. So depende kung ano yung gusto yung ipangalan. Okay? So sa inyo pa rin, sa client pa rin 'yan, sa client pa rin. Yan. Pero kung ikaw yung mag-aayos nito, so gusto mo dito lahat ng performer. So lagay mo siguro dito. Um pwedeng pwedeng yung product name, and then yung goal niya, kung ito yung performer. So lahat ng AC na performer dito nakalagay. Tapos, yan. So, ito kasi may portfolio na to. Okay? So, pwede mo na siya munang wag lagyan ng portfolio. Pwede mo na yung ayusin once na set up na ang iyong campaign. Okay? Tapos, start date, and then we'll go to the end date. And then, yung daily budget. Yan o, di ba? Kagaya nito, nilagyan siya ng 130 na daily budget. Okay? Yan yung kanya nilagay. Pero end date normally hindi yan nilalagyan. Pero kung may specific target lang kayo, pwedeng lagyan natin siya. Tapos yung daily budget. Okay? So tapos launch lang natin yung campaign. That's how you do it. That's how you do the automatic campaign. Okay? Question so far? Okay naman, sir. Okay, Nakaka-okay. okay naman tayo? Okay, Yes, sir. okay. Sige, sige. So I have a meeting po kasi ng mga na 10 minutes na. So baka Sige. mabitin tayo. So let's move on tomorrow. Sige, Diretso no naman worries, tayo sir. sa diretso tayo sa manual. Okay? Ito manual medyo matrabaho to, and we'll do some helium 10. Okay? Sige po. Okay. Salamat, Okay. sir. So if you don't have any question, nice yan. Magandang gabi po. Nice meeting you, and I'll see you tomorrow. Okay? Okay, sir. Sige. Thank you so Sige, sir. much. Thank you Ingat, so sir. much, Thank you. Thank and you. thank you so much.